years na no since na-diagnose ako guys, and until now I am still taking my medication. My lab test, medyo kinabahan ako kasi nasa low side pa din yung resulta ng isa kong hormone. He explained to me na ang resulta ng aking lab test ay, ang sabi ni Doc sa akin, meron lang siyang isang red alert na kailangan kong pagtuunan ng pansin. So ano nga ba itong red alert na to guys? Ito po ay ang aking, and guess what guys, hyperthyroidism might not sound very serious to you. Para lang siyang ano lang man siguro yan, parang lagnat lang or parang simpleng sakit sa ulo lang. No, hyperthyroidism guys can affect or affects almost nearly each and every organ sa katawan natin. Lalong-lalo na yung puso, yung utak, yung buto natin. So, and blessed na talagang nakita ko siya ng maaga. But then, hindi ko nasabi sa inyo yung mga symptoms ko, no? Bago ako nagpa-check up, I had heavy symptoms. You guys, na kung hindi ko siya naagapan, I would say na wala na siguro ako ngayon. Wala na siguro ako ngayon. To be honest. Huwag mag-fight. Huwag mag-fight. Moy. Sino hanapan mo dyan? Si Bunny na ah. Uy, Chico, ano yan anak? Kahit ano lang ba, basta may tuktok na Kahit ano lang. medyo malalim. Oo, sige yan, pwede. Ang ba na tapos? Ay, kunin ko na. Mamaya. Wala na ito pala. Ang dami kong blue eye ginamit ko sa isda. Napagod ako daw ko bili isda. Okay na yan, tama na yan siya para sa sabaw yung isang sa kanin yung isa. Hey, wow. What's that? Huh? What's that? Nak, ano yan, nak? Tayo ka dyan. Maaga pa si mama nagawa ng tinola. Tinola na maraming luya. Wala sa kapo. Maliit lang masyado na asin. At maraming dahon ng malunggay. Para kay Miss Joselle. Atid ni mama doon ng maaga bago siya magtrabaho. Tsaka konting kanin lang, Miss Joselle ha. Damihan ang sabaw ng malunggay ha. Tsaka itong orange. Oh, isa lang nito ha. Tapos ito naman sa gabi. Huwag mong pasobra sa prutas kay sugar. Okay, mainit na yung sabaw. Talaga si sexy na si Miss Joselle nito after 1 month. Mas sexy ka na. Agoy, Alan Ladaran. Malamion na si Joselle kadugayan. Mas lamion pa kung lamiron, mas lamion pag yun. Maaga pa si mama nagluto. Si Bunny maaga pa nagluto ng kanin. Ganyan nga. Magtulong kayo. Ay, may pinya pala dito eh, oh. Ay, Ban. Gawan, anuhan mo siya. Pinya. Kaso madali mapanis yung pinya eh. Labo, may pinisarap. Oh, Chico, wag mag-touch anak. Ano yan? Nabigatan ng buhok mo sa ribbon mo, ha? Wow. Ay, Wait. Look at your cake. wow. Sino nag-draw niyan? Cool. Ikaw. Salamat. Ay! X. Bagong gupit si Chico. Ang gwapo-gwapong Chico. Para ng Coco Martin na. Ay, nako. Morning, guys. Laban. Good morning, Lord. Basket. Daan ako. Oops. Go. Lagay mo sa basket, ha? Please. Go. Go, lagay sa basket. Go.
Tulong ka na na, kaya madaming gawain. Sige ka lang isip, anong next mo na ribbon sa buhok mo, hindi ka nagatulong. Sige, lagay mo sa basket dun. Tawa pa. Go. Op, op. Tumba ka. Go. Lagay mo sa basket, bilis. Ay, nako. Pasko na nak. Maabutan tayo, Pasko. Bilis, bilis. Huwag yan, basurahan yan. Basket dun. Dito. Huwag yan, basurahan yan. Hoy! Dito, basket. Dito. Huwag yan, basurahan yan. Dito ka. No! Dito. Ikaw ang nagalagay ng mga labahin sa basurahan ba? Ilang beses na ako nakakita ng damit dyan ba? Dito oh. Aha. Oh, gasan ano na yan? Ibanawan na agad ng tubig yan. Huwag na itambak dyan. Hindi ang yellow. Hugasan na eh. Hindi, I mean yung yellow ba? Nilagyan lang yan ng dahon. Wow, Oh, mabilis lang. Kasi mahirap magtambak ng hugasin. Mamaya sayang na naman sa oras. Good morning guys. Coffee tayo. Turmeric corn coffee ngayong umaga. With moringa powder and spirulina. Ano bang itsura ng spirulina? I-search ko nga para hindi tayo bobo. May turmeric. Merong soya. Meron din pala siyang roasted coffee. Konti lang. Pero hindi talaga yun yung main ingredients niya. Ay! Kasi nga turmeric, no? Turmeric corn. So, big shout out sa aking... Up! Wag yan. Perfume cologne. Kumakain ako, guys. Ganito ang itsura ng table ko, guys. Para makita nyo yung aking POV, point of view. Kay Calby. Wag yan. Ito sa'yo, oh. Superhero ka. Ha? Ikaw ang Iron Man. Magaling ka talaga magtagalog ba? Ikaw ang Iron Man. Ikaw, oh. How are you going to eat? Kay si Iron Man, wala butas ang bunganga. Yeah, that's because Armin is a superhero. Birthday mo na? Birthday mo na? No. Birthday na ni Chico. May missing. Happy birthday, Chico. Let me see. Let me see. Put. Put on the face. No. No. She doesn't like to be a superhero daw. Ayaw niya. She's a princess. Ay, wag ganyan. Superhero, the picture. Ikaw man nag-protect sa kanya. Fine, whatever. Then just let me do a Black Panther. Different. Want me to protect my sister? Then I just wear this. Black Panther now. Kahapon Black Panther ka naman. Ngayon Black Panther ka ulit. Mom, I told you to buy the gloves now.
Sige. Now you forgot. Wala pa ako pera. Wala pa ako pera na. Huwag naman araw-araw ang pabili ng costume. Yeah. No, the Black Panther lang. Sige. Ano na naman yan, anak? Sayang mo na naman ang tissue. Alam mo ba ang tissue 30 pesos ang isa? Anong hihihi? Anong hihi? Magpunas ka, Nos. Blow. Asus, nag-blow talaga siya. Baka-social talaga. Blow. Asus, ayaw magamit ng kahit ano. Tissue pala talaga. Throw in the trash. Throw in the trash na, kay dirty na yan. Tapon mo na sa basura, ha? Bye-bye. Ay, Lord. Salamat, Lord. Na-energize ako sa umaga. Morning, guys. Ngayong buntag. Mag-tricycle lang ako, guys, para mas mabilis. Kasi minsan mahirap ang parking dahil ngayon ay weekday. Ako'y pupunta na sa hospital para magpa-quotation ng aking laboratory ngayong araw. So, ginagawa ko to every 3 months. Ginagawa ko to siya, guys, every 3 months ng aking maintenance for my hyperthyroidism. So, ngayon, isasama ko kayo kung ano yung aking mga steps na ginagawa pag nagpapacheck up ako hanggang mamayang hapon. So, time check natin ngayon, alas 9 in punto. Ayan, alas 9 ng umaga. Dala ko na yung aking mga gamit. Ako'y magta-tricycle, 20 pesos papunta sa hospital. Mas mabilis kasi, guys, kaysa maghanap pa ako ng parking para matapos ako agad. And then, madami tayong aasikasuhin today. Kaya kung hindi kayo busy, let's go. Good morning. Nandito pa ako sa labas ng bahay. I'm actually leaving. Maybe in about 10 minutes or so dahil ngayon ay araw ng aking pagbibenta. Kahapon ay araw ng Biyernes, hindi po talaga ako lumabas ng bahay kasi nga birthday ng aking ikatlong anak na si Chico. Ayan. So, hindi ko masyadong na-focus na magpasalamat sa lahat po ng mga greetings ninyo, messages ninyo, sa lahat ng mga nagbigay ng regalo kay Chico. Maraming salamat po. Sometimes it's quite unbelievable, guys, na merong ganun kagrabe yung pagmamahal sa anak ko na hindi nyo pa sila nakikita pero talagang natutuwa kayo. And my children became your source of happiness. Ika nga, kasi merong mga nag-message sa akin, alam mo, tuwang-tuwa ako pag nakikita ko yung mga bata. You don't have any idea how much they make my heart happy. May mga ganun talaga. And then, kilala na sila ng mga anak ko, kilala na sila ng mga apo ko. So, shout out po sa inyong lahat. Ayan, at shout out po sa lahat ng mga apo ninyo dyan, na alam ko na napaka-cute at mahal na mahal nyo din. Ayan. So, again, good morning from Jensen, guys. This is Princess Yiga, aka Tindera sa Africa, you guys. At time check natin, 9:14 ng umaga. Ako po yung nakaligo ngayon, no? Kasi kahapon parang hindi po ako nakaligo. Naghugas lang ako and all. Pero ngayon talagang naligo tayo kasi kailangan ko mag-mindset na maghanap buhay ngayong araw. So, before I will go to work, I know marami sa inyo nagtatanong ng aking sakit na hyperthyroidism nga.
kung ano ba yung mga naramdaman ko before that. Hindi ko pa siguro nasabi sa inyo to, no? Kasi ngayon ko lang din, after almost 2 years of taking my medication and my maintenance, guys, nababalik-balik ako sa doktor every month, every 2 months, every 3 months, depende sa aking resulta. Hindi ko kayo talaga sobrang nakwentuhan. So basically, guys, as you all know, na-mention ko na sa ibang episode ko before na I am diagnosed with hyperthyroidism. Okay? Hyperthyroidism ay, from the word hyper, it is overactive thyroid yung akin. Ibig sabihin, sobra-sobra po yung pinuproduce na hormone ng aking thyroid gland na nakalocate nga sa ating leeg. Ngayon, ang nangyayari kasi guys, kapag kasobra, meron tayong tinatawag na hindi active or mababa yung pinoproduce na hormone na case, no, or yung hypo. Pero yung sa akin kasi it's hyper. It's guys, sobra talaga. At kapag ka ganun kasi, kapag ka sobra yung nire-release na hormone, nakakaapekto yun sa maraming function ng aking katawan or ng aking organ. So hindi din talaga siya maganda. Okay? To manage my hyperthyroidism, kailangan kong mag-take ng gamot and I have to carry my medicine every single day. Yes po, every single day talaga siya. And katulad nga ng sinabi ko, it's almost 2 years na, no, since na-diagnose ako, guys, and until now I am still taking my medication. So, bago tayo mag-flashback, sabihin ko muna sa inyo yung pinaka-recent ko na result. So, I went to visit my my doctor, ayan, ang specialist ng tawag nito ng aking thyroid, specialist ng thyroid, isa sa pinakamagaling dito sa General Santos City, guys, no? Wait lang ha, nakalimutan ko na naman. Doctor for thyroid. Alam ko, sasagot yung iba dyan. Nakakalimutan ko palagi, guys, eh. Endocrinologist, ayun. Endocrinologist ko dito sa Gensan, which is si Dr. Lucy Yap. Siya po yung doctor ng ate ko, which has hypothyroidism, sa kanya akin hyperthyroidism. So, siya po ang doctor ko for almost 2 years na. So, na-meet ko siya recently, guys, and I went to do my lab test. Medyo kinabahan ako kasi nasa low side pa din yung resulta ng isa kong hormone. But when I saw the doctor, she actually explained to me na ang resulta ng aking lab test ay hindi naman siya ganun kasama. So, medyo nakahinga ako ng maluwag doon nung sinabi sa akin ni Doc yun. Kasi sabi niya sa akin, kung i-compare daw yung mga previous results ko, sobra at hindi po talaga nagmamatch yung aking mga hormones. So, ngayon, ang sabi ni Doc sa akin, meron lang siyang isang red alert na kailangan kong pagtuunan ng pansin. So, ano nga ba itong red alert na to, guys? Ito po ay ang aking timbang. So, nakita po ni Doc na in just a period of 2 buwan, 3 buwan, nag-gain po ako ng 5 kilos. So, gaining 5 kilos, I wouldn't be surprised, no? Kung malakas akong kumain. Pero my diet and my food intake is not the same as before. Actually, mabilis na akong humindi sa pagkain ngayon. And I don't eat until I feel too full. Yung nararamdaman ko na umakyat na talaga yung pagkain sa taas ng tiyan ko, guys. Dati ganun ako kumain. But then I trained myself na dun lang ako sa level na busog lang. Tama na, yung busog lang. Yung nawawala lang yung cravings ko or yung talagang busog ka lang, yun lang. Hindi yung gabi, busog na busog ako, hindi ako makahinga, tanggalin ko yung zipper ng butones ng pantalon ko, kailangan kong hubarin yung shorts ko kasi masyado talagang mahigpit na. Hindi ganun na level ng busog, kundi yung kalma lang na busog, okay? So, nabigla ako that I gained 5 kg. So, again, my height is 4'11". So, may nagsasabi sa inyo, Madam, ang tangkad mong tingnan. Marami ding nakaka-meet sa akin physically and they're like, what? You are so small. You're so short. I am only 4'11". Okay? At ang aking weight po ay nasa 60 kilograms as of 2 days ago. So, napaka-red flag po nun, napaka-red alert at matagal. Sinabihan na din ako ni Doc niya na huwag kong hayaan na lumobo yung aking weight. Bakit, guys? Our times is not the same as what we had before. Okay?
most of the diseases, even itong mga seryoso na mga sakit, mga cancer, mga tumor, big factor of that is our guys, yung mga unnecessary sugar at unnecessary fat sa katawan natin. Okay? So in science sense, dapat yung 4'11 ko na height, nasa 48 kilograms lang po dapat ako. So I am over 12 kg and I have to really, in-advise na ako ng doktor to seriously focus on my diet, na talagang bumaba yung aking timbang. I mean, hindi naman agad-agad, no? It's not something that you're going to beat yourself with to do immediately, but you have to do it gradually, and you have just to make sure that you are eating etong proper na, hindi naman talaga as in super duper na health freak, no, pero you have to watch what you eat, kasi nga kapag masyado kang, I would say guys I know some of you might not accept that, pero for me, I am in the level of obesity. So, kailangan nating tanggapin yan. And then, obesity meaning sobra na po talaga yung aking timbang sa aking height. And when you are overweight, lalabas dahan-dahan yung mga sakit katulad ng high blood, lalabas yung diabetes, lalabas yung iba't ibang klaseng sakit na ayaw na nating i-imagine. Paano? So, at first, I thought that I would fight what the doctor wanted para sa katawan ko, kasi I did not want to be 48 kg. Kasi pag nangyari yan guys, nadaanan ko na kasi yan before. Yung 42 kg, 45 kg, 48 kg, para po akong kalansay niyan. So I did not like the way I look, no, kapag ganyan na weight. So nilalabanan ko siya. But then I realized, understanding my disease na etong hyperthyroidism, it is something that my doctor is, very, like, she's seriously telling me na you're still young, if you have the chance at hindi pa mahirap para sa'yo, try to do it now. Ganun. Ang bait ng doktor, napakagaling. Again, big shout out, Dr. Lucy Yap, napakagaling na doktor, napakamahinahon. And what I really love about this doctor, you guys, hindi niya kami nilulunod sa gamot. Yes, meron kasi mga doktor na bigay, ang daming gamot na binibigay. This doctor, however, hindi naman siguro bawal mag-shoutout ng doktor, no? So, napakagaling talaga ng doktor namin ng ate ko. Lagi niyang tinatry talaga na hindi kami uminom ng gamot. Hindi siya yung palagamot at hindi siya yung dapat every next week magkita tayo. Hindi. Kikitain ka niya pag nakita niya na nag-effect yung gamot, so bibigyan ka niya ng panahon to see how how your body reacts, no, dun sa gamot na binigay. So we're talking about 1 month, 2 months, 3 months, ganon. So after 1 month, kapag okay yung resulta, gagawin ni Doc na 2 buwan. Pag okay naman yung resulta ng 2 buwan, gagawin naman ni Doc ng 3 buwan. So right now, I am at the 2 months period. Actually, 3 months dapat 3 months na ako ng ilang month na, parang 3 beses na. But then recently, dahil sa resulta ko, sabi ni Doc, magkikita daw kami after 2 months kasi nga gusto niyang makita. Alright. So when it comes sa gamot guys, ang tinitake ko po ay 2 klase. Meron akong Tapdin to manage my hormone, my thyroid gland hormone. And also I have an emergency medicine na atenolol. So ano yung nga ba itong atenolol? Atenolol guys is to manage the heartbeat kung meron akong heart palpitations or rapid heartbeat. Bakit? Isa sa pinaka-common na naaapektuhan po ng hyperthyroidism ay ang ating puso. And guess what guys? Hyperthyroidism might not sound very serious to you. Para lang siyang ano lang man siguro yan, parang lagnat lang or parang simpleng sakit sa ulo lang. No. Hyperthyroidism guys can affects almost nearly each and every organ sa katawan natin, lalong-lalo na yung puso, yung utak, yung buto natin, sobrang importante. Akala nyo guys, maliit lang yan na bagay, but it's not a small thing. It can actually cost you your life. Kung meron kayong hyperthyroidism na hindi nyo naagapan, hindi nyo napacheck up, hindi nyo alam, hindi nyo na-recognize, at hindi siya naggamot ng maaga, it can cost you your life, to be honest. And right now, understanding itong aking sakit guys, I did realize na I am very grateful and humble and blessed na talagang nakita ko siya ng maaga. But then, hindi ko nasabi sa inyo yung mga symptoms ko, no? Bago ako nagpa-check up, I had heavy symptoms. You guys, na kung hindi ko siya naagapan, I would say na wala na siguro ako ngayon. To be honest with you. Kung hindi ko naagapan ang simptomas ng sakit ko na hyperthyroidism, I'm not here right now talking to you guys. At wala na sigurong nanay yung mga anak ko.
So God is amazing. God is amazing. He's always there for me and my children, you guys. I am very grateful. At lately, nagbabasa ako, pero hindi ako nagbabasa sa negative na side ha. I am trying to understand my sickness. Okay? Physically, you might say I'm okay, I look okay, but my body inside is not okay. Hindi ako nagpo-produce ng tamang hormone na very importante para mag-function yung mga organs natin. So, dahil hyper at super active itong aking thyroid gland, sumusobra yung ginagawa niya ng hormone, you guys, pwede siyang mag-cause ng maraming health problems. Serious health problems. For example, sa puso, kapag irregular yung heartbeat, kasi nagkaroon ako ng heartbeat test eh. Isa sa test ko when I was diagnosed is to do a test sa puso ko. Ngayon yung na-diagnose ako ng gastroenteritis, the last one I was rushed to the emergency hospital. Chinek din nila ang heartbeat ng puso ko kasi baka mamaya naapektuhan siya dun sa sakit ko. So, alhamdulillah, God is good. Hindi naman siya naapektuhan. But, if you have hyperthyroidism na hindi na-manage ng maaga, it can result to irregular heartbeat. Kapag irregular yung heartbeat ng isang tao, posibleng mag-cause yun ng heart failure, blood clot, okay? Magkakos siya ng ganun. Magkakos siya ng heart failure, rapid, sobrang bilis ng tibok ng puso, heart attack, blood clot sa puso mo, at marami pang iba na heart issues, okay? So, bakit ako laging nagbibitbit ng atenolol? In any case, na biglang magpalpitate yung puso ko, biglang bumilis yung heartbeat ko, guys, na magti-trigger. It can be triggered by anything, no? Kunyari, biglang hindi nag-balance yung hormone ko, or na-stress ako, or I ate something na bawal sa akin, it can cause my heart to beat very fast, and then I have to take the atenolol as soon as possible para kumalma po yung aking puso. Otherwise, it can cost me my life. Ganun siya kaseryoso, you guys. And hindi ka naman dapat matakot talaga eh. If you are doing something about it, you are seeing your doctor on a regular basis, kung ano yung schedule mo, talaga nagpapakita ka, you are following the instructions of the doctor, yung gamot na dapat mong i-take, tinitake mo. So dati guys, ito ko na ikwento ko na sa inyo, no, at ikwento ko ulit, no. Hindi ako pala inom ng gamot the first year na diagnose ako ng hyperthyroidism. Sa first year, I did not read anything. I did not understand my disease. Hindi ko siya, pinagsawalang bahala ko lang siya. Yes, I see the doctor pero parang wala lang. Parang hangin lang for me. Okay, fine, ganun lang. Yes, I saw my doctor. I had medicine. Pero I tell you what guys, I only take the medicine 20% out of 100%. Siguro sa isang buwan, nakainom lang ako 5 beses. 6 na beses, and my medicine needs to be taken every single day. Hindi ko dapat siya ma-skip para ma-manage yung aking hormone sa aking thyroid. And then one night, I was seated dito nga sa living room, guys, no. Nanonood ako ng Jessica Soho kasi I'm a Jessica Soho person. Lalo na nung nasa abroad ako, guys. And then they featured a story na ngayon nga ay tinatag sa akin ng mga viewers natin at followers at friends natin sa Facebook about this certain person na nagkaroon ng thyroid storm just because of hyperthyroidism na hindi nakita ng maaga, hindi nagamot ng maaga. Okay, so hindi siya nagamot ng maaga, hindi nakita ng maaga, umabot sa point na naapektuhan ang puso, naapektuhan ang katawan, naapektuhan ang utak, na comatose, na bedridden, memory loss, lahat. Like I said, hyperthyroidism can cost you your life. It is a very serious illness pag hindi po siya na-recognize ng maaga. Okay, so ngayon, when I saw that, kasi hindi pa sinabi ni Jessica Soho nung una kung ano yung reason. Kwento muna yung end na sa isang bayan, sa ganito, merong isang lalaki na bedridden na, inaalagaan ng asawa niya at 2 anak niya. And ang storya is isang araw, ganito ganyan, bumagsak lang yung katawan, tapos bigla na lang naging bedridden, wala na siyang maalala, nakomatos na, ilang buwan na hindi gumising, pagkagising lantang gulay na, ganun guys. So talagang naawa ako kasi sabi ko, bakit paano nangyaring ganun? Kasi sobrang healthy ng lalaki tingnan, guys. Sobrang healthy niya tingnan, sobrang maayos niya tingnan, parang wala talagang sakit, no?
And then, nung habang pinapakita niya na yung mga nangyari sa kanya ngayon, umiiyak yung asawa, umiiyak yung kanyang mga anak kasi pagod na sila. Yung iyak na pagod hindi naman iyak na nag-give up sila sa tatay nila at sa husband niya, but yung iyak na pagod kasi hindi rin naman madali. Kasi hindi nila iniwan sa hospital yung asawa, dinala nila pa uwi at sa bahay nila inaalagaan 24/7. 24/7. Kasi what I heard is talagang mahal na mahal nila yung tatay nila, maayos na lalaki, maayos na asawa, provider, tapos biglang bagsak. And guess what, you guys? Alam nyo kung anong nangyari? It is from hyperthyroidism na hindi po siya nakita, hindi na manage ng maaga. So when I heard hyperthyroidism, I froze. To be honest, I cannot forget that night. And I always share this to anyone na nagtatanong sa akin about my history. I really froze, you guys. Hindi ako nakagalaw. And then my heart started beating fast. I'm like, kinabahan ako ng bongga kasi what? Wait lang, let me flashback. I'm diagnosed with hyperthyroidism. I did not follow what my doctor said. I am not taking my medicine regularly. Pwede palang maging ganyan ang mangyari sa akin kapag ganun ang nangyari, na hindi ko sinunod. Guys, I'm telling you, pagkasabi ng word na hyperthyroidism, nag-loading ako guys, na-froze ako sa sofa namin na mga 3 minutes, tumayo ako, kinuha ko yung gamot ko and I took my medicine. And starting from that night hanggang ngayon, another year, I have been trying and taking my medicine religiously every single night. Every single night. And it bothers me when I don't take my medicine. Like for example, 10 o'clock na ng gabi or 11 or 12 and then I realize na iwan pala yung gamot ko. So I try to to spread out my medicine. Meron sa kotse, meron sa bag ko, meron sa ganito, ganyan. For in any case na wala akong dala, meron akong mainom. I don't want that to happen, guys. God forbid. I am praying to Allah to extend my life and make me healthy. Yun lang ang hinihingi ko. Make me healthy for my children. Yun lang talaga guys ang aking prayers. Okay? So, right now, sabi ni Doc sa akin, low pa din yung aking isang hormone. Kailangan ko pa din talagang siyang i-manage, no? But, like I said, the doctor is very hopeful that I am on the right side. I am on the right track. So, I'm very happy. Ang saya ng puso ko. Binalita ko sa pamilya ko. Binalita ko sa mga kaibigan ko. Kasi nag-aantay sila ng update kung kamusta yung aking hyperthyroidism. Maraming nag-message sa akin. Talaga na, never mo skip yung gamot mo. Huwag mong pababayaan na hindi ka makita ng doktor. Kasi pag nakita kami ng doktor, what she checks first is my, of course, yung heartbeat ko. Number 1, check ni Doc yan. Number 2 is yung aking mata. Ayan, check ni Doc yung mata ko. Number 3, yung aking timbang. Check niya. Number 4, yung aking kamay. Pinapaganito ni Doc yung kamay ko and then check niya if nag-shake yung aking kamay. Next is, of course, on top of that, yung aking lab result. Yun yung pinaka-importante. The blood test result that shows yung aking hormone measurement sa aking thyroid gland. So, napaka-importante you guys. And I'm going to see my doctor again in 2 months time. Right now, you see, I am okay. But guys, yung aking heart, nagpapalpitate siya kapag uminom ako ng kape. Bawal na bawal po ako sa kape. Ayan. Bawal din po ako ng sobrang emosyon, yung sobrang magalit. Hindi po ako pwede sa ganyan kasi baka biglang mag-palpitate yung aking puso, maging irregular yung aking heartbeat. Bawal din po ako na gumawa ng mga very strenuous, mabibigat na mga exercise at gumawa ng mga heavy activities kasi baka hindi pa ready yung aking puso. Ayan. I really have to be careful. I have to be careful and I have to really understand guys what's going on with my body. Kaya nga slowly nakita nyo sa Facebook page ko na Tindera sa Africa, if you guys are already there, if not, this is my page. Ayan, nag-share po ako dyan ng mga reels around 90 seconds, 60 seconds to 90 seconds simula this week about my sickness, hyperthyroidism, para maintindihan ng iba na ayaw magpa-check up, merong sintomas, feeling nila something is wrong with their body but they don't want, parang wala naman kasi physically okay. You have to rule out hyperthyroidism or hypothyroidism by going to endocrinologist. Okay? Ipa-rule out nyo lang. Kasi pag hindi kasi yan naagapan guys,
kung hindi man kayo mamamatay guys, mabedridden kayo. Let's not sugarcoat it. Wag na natin tong gawing icing on the cake, no? Diretsohan na to. Kung hindi kayo mamamatay, pwede kayong mabedridden, pwede kayong makomato. So pili kayo dyan sa dalawa. San dyan ang gusto nyo? And I know you wouldn't choose any of that, either of that, you guys. So go and stand up and see a doctor and just rule it out. Just rule it out. Kung wala, okay, goods. Magbayad ka 500 pa check up. Magpa-check ka ng dugo mo, marami namang public hospital na libre lang, no? Huwag nating gawing excuse na lalo na kung may mga anak ka. Lalong-lalo na kung may mga anak ka. Kasi kids, you know, alam nyo na yan. Hindi ko na kailangan i-explain yan, you guys. So, I explained to you my current situation ng aking hyperthyroidism. I do thank my family for the support and love na binibigay nila sa akin. My close, very solid friends. I do have amazing people around me. I have very few, by the way, you guys. I have very, very few friends that I do respect and I do treasure and I do thank God for their, you know, for their friendship, for their life. They are gifts sa buhay ko at sa buhay ng mga anak ko. I am grateful for those people who are very concerned about me regarding my health issues. Ayan, na talagang fina-follow up ako. Princess, Iha, kamusta na, ano na nararamdaman mo? Kamusta yung resulta mo? Anong sabi ng doktor? Ganun talaga. Kasi it's very sad if you're alone, you know? So, again, I wanted to talk to you on the next episode kung ano yung mga simptomas na naramdaman ko. Kasi guys, promise ko sa inyo, kung hindi ko naagapan to, wala na ako sa harapan ninyo gayon. Ganun siya kagrabe yung simptomas. Somehow, I mistook the symptoms into something else, pero I do believe it has something to do with hyperthyroidism, by the way, and they are not very pretty symptoms. Hyperthyroidism can give you symptoms mentally, emotionally, wala mang physically, hindi man makita sa'yo. Meron physically, yes, but the emotional part and the mental part of it is something to look out for. Okay? So once again, you guys, I have to go. It's 9:36 ng umaga. Hindi ko na to ikakat, no? Bahala na, diretso ko na to kasi syempre raw naman to, raw and unfiltered talking episode natin. Pero sana you learn something from this episode. Let me know what you think down below if you're suffering from this or you have you wanted to check yourself kasi check nyo online din. Marami din namang online makakatulong sa inyo kung ano yung symptoms. But I'm going to share you guys my own based on my POV, ayan, sa aking na-experience. At kung paano ko siya na-handle at magkano yung mga gastusan, ganun-ganun, isi-share ko na sa inyo here on my YouTube channel at sa Facebook page din natin. Once again, Tindera sa Africa with over 500,000 followers. Maraming salamat po sa inyo. And of course, if you want to see more sa aking kwento na aking buhay, ako po si Princess Higa, also known as Tindera sa Africa. Ayan, nag-viral po ako as Tindera sa Uganda, sa kontinente ng Africa during COVID times, no? And right now we are back in the Philippines. I was married for 4 years, then I left my marriage. Iniwan ko yung marriage ko due to maraming bagay. Ayan, maraming bagay. I took my children with me. 4 po yung anak ko, binitbit ko silang lahat. Binalik ko yung mga sarili namin dito sa Pilipinas and we started all over again. We started from zero, we started from scratch. And right now, 2 years later, we have our own home as you can see in the background. I'm not sure if nakikita niyo yan, guys. That's our house. And I started small business as a source of our income. I continued telling my story kahit wala na ako sa Africa. As buhay ko as single nanay kasama ang mga anak ko. How we manage life during the ups and downs. How we celebrate our, you know, our moments. How we respect our losses. Lahat guys, sinishare ko sa inyo. But yeah, I guess that's it. So if you want to see more, guys, don't forget to like, subscribe, and syempre pakisampal na rin ang bell button dyan para hindi po kayo mahuli. If you do relate and you find my content valuable, maraming salamat. Let me know what you think down below. I'm going to read each and every message or comment nyo. Pag nalagyan ko po ng like at saka heart yan, ibig sabihin nabasa ko po kayo, nakikita ko po kayo. Again, maraming salamat po. Much love, Princess Higa. I'll see you guys on the next one.